unang panahon, ang mga tao sa silangan ay kailangang tumawid sa kanlurang bahagi upang makipagpalitan ng kalakal. Sagana sila sa asukal mula sa kanilang pananim at ito ang kanilang ipinagpapalit upang makakuha ng asin, isang mahalagang sangkap sa kanilang pagluluto at kabuhayan. Ngunit ang pagtawid sa malawak na dagat ay hindi madali. Kaya't isang araw, may nakaisip na humingi ng tulong kay Angalo, isang napakalaking higante na kilala sa kabaitan at pagiging matulungin. Si Angalo ay may kakayahang ilangan ang kanyang katawan sa karagatan at sa akin ng kanyang mga piti. Pwedeng itong gawing tulad ng mga tao. Napapayag siya na tumulong at sinabi, "Kaya na, tumawid na kayo. Sisikapin kong hindi igalaw ang mga binti ko para makarating kayo ng ligtas." Dala ang mga sako ng asukal. Isa-isang tumulay ang mga katutubo sa kanyang bintip. Matagumpay nilang naipagpalit ang kanilang asukal sa mga sako ng asin. Ngunit hindi nila namalayan na may ilang sako ang nabutas at bumudbod ng asukal sa binti ni Angalo. At gaya ng kasabihan, kung saan may asukal, tiyak na naroroon ang langgam. Dumating ang maraming mabubulang langgam na naaamoy ang matamis. Sa pagbabalik ng mga tao, pasan na nila ang asin. Ngunit may mga langgam nang sumunod sa kanila at gumagapang sa binti ng higante. Dahil sa kati at hapdi ng kagat ng langgam, napasigaw si Angalo. "Aray! May mga langgam! Kumakagat sila sa binti ko! Magkapit-kapit kayo!" Sa sobrang kirot, iginalaw ni Angalo ang kanyang mga paa at nalaglag ang libu-libong sako ng asin sa dagat. Mabuti na lamang at nailigtas niya ang mga tao, ngunit ang asin ay tuluyang lumubog at humalo sa tubig ng karagatan. Mula noon, ang tubig sa dagat ay naging maalat at iyan ang alamat kung bakit maalat ang dagat. Isang kwentong nagpapakita ng kabutihan, aksidenteng pangyayari at likas na pagkausisa ng mga Pilipino. Aral ng kwento, maging maingat sa bawat hakbang at pagkilos sapagkat kahit maliit na pagkukulang ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Matutong magpasalamat sa mga tumutulong at maging responsable sa mga ipinagkakatiwala sa atin at huwag maliitin ang mga maliliit. Minsan, sila ang may pinakamalaking epekto.